Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kung mapapansin niyo po, ang lahat ng misa ngayong araw na ito sa buong daigdig, ang kulay po ng kasuotan ng pari ay rosas. Pagka po ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma, katulad din ng ika-3 linggo sa panahon naman ng Adbyento, ay nagiging rosas. Ibig sabihin ay pagsasaya, pagkagalakan sa dulot na kaligtasan dahil sa pagmamahal ng Diyos sa Santinakpan. Ngayong misang ito, ating ialay ang ating sarili kasama ang ating mga intention. Ialay at ihandog natin iyon kay Jesus. Kasama at lalo na ang mga naghandog ng pamisa. May mga nagpamisa ng pasasalamat. Samahan natin sila magpasalamat sa Diyos habang sila ipinagdadasal, patuloy na bang pagpalain ng Diyos, pati kanilang pamilya. May mga kaluluwa din po na ipinagpamisa. Napakahalaga ng pagpapamisa sa kaluluwa. Hilingin natin sa Diyos sa pamamagitan ng misang ito, sila'y mabuhay na masaya sa piling ng Diyos at ang mga banal sa langit. Mga may sakit na may ang gustong gumaling, of course, humihingi sa atin ng dasal para gumaling, sila ating kasamang ipagdasal. Ang mga tagapag-alaga sa may sakit, na may maging matatag, mapagtiis sa kanilang sakripisyo. And then, ang mga biktima ng lindol sa Myanmar, sa Bangkok, ay ating ding isama sa ating panalangin. Naway marami ang tumulong sa kanila sa mga panahon sila ay nangangailangan nito. At upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Masigasig na pagsamba o sa aming masigasig na pagsamba at matibay na pananampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya
sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko na ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ang mga Israelita, pinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon na ika-14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon. Sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang tag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay. Ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito, at sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, hindi na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba at ang sabi nila, "Ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila." Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan, at do'y nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon, at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain, at lumalabis pa.
samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa Kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama, at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya nang malapit na sa bahay. Narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong anak. Tugon ng alila. Pinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni-minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para makapagtuwaan o para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit, dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat ay magsipo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang Laetare Sunday sa lahat ng mga mananampalataya, lalo na ngayong araw na ito, Laetare Sunday. Okay, tingnan natin ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa po na narinig natin, dito sabi dito ay ganito, Ipinagdiwang ng bayan ng Diyos ang Paskwa, pagpasok nila sa lupaing pangako. Ito ang laman ng binasa sa atin ni Brother Henry Ilagan. Ibig sabihin, ang Paskwa po, ang ibig sabihin ay pagliban, lumiliban, kaya Pasko. Pag sa ating pananampalataya, ang ibig sabihin nito ay mula sa pagkaalipin ng kasalanan hanggang sa buhay nagkamit ng kapatawaran. Paskwa. Wala nang ibang kaligayahan at wala nang uuna dito sa kaligayahang ikaw ay nilinis, pinatawad at iniligtas ng Diyos. Kaya dapat ipagdiwang ng daigdig ang Paskwang ito mula sa pagkaalipin, pinalaya at nabuhay sa grasya ng Diyos. Yan ang Paskwa, ibig sabihin. At ang Paskwang ito ay nakasentro sa pagpapakasakit sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus.
Mula sa pagkaalipin, kinalas, inalis tayo sa putik ng kasalanan at binigyan ng pag-asang maging malinis ang upang mabuhay ng maligaya sa langit. Paskwa. Sinong sambayanan ang hindi magdiriwang tungkol dito? At yun ang binasa sa atin ni Brother Henry Ilagan. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay laging maghangad na makalapit, makilala, mahalin, at sumunod sa Diyos. Kaya ang inawit sa atin ni Morris, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. At ang pangyayaring ito ay naganap sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga ang kaligtasan at ang langit ay nabuksan. Walang ibang tao na nagbukas noon, kundi ang Diyos na naging tao para tayong mga tao ay maging tagalangit. Ang langit ay bumaba sa lupa, nagtiis at nakipagkasundo ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at ng kanyang kamatayan. Nabuksan ang langit. Yun, Paskwal, Paska. Kaya nga ang Diyos ay nakapagkasundo sa tao sa pamamagitan ni Jesus. Binasa sa atin ito ni Denzel Generoso. Yun ang sabi sa second reading. Samantala sa Gospel, nakapakinggan natin ang tungkol sa maganda ang pagbasa, mahaba-haba. Pero sabi dito nakita ng mga tao ang nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo. Bakit at mga eskriba? Ito yung mga mata nila ay laging nakatingin kay Jesus. Minamatyagan kung ano ang gagawin ni Jesus. Kasi itong Jesus na ito parang may ibang aral. Kataliwa sa kanila. May ibang aral at hindi lang iba ang sinasabi. Taliwa sa kanila. Kundi ang kanyang kilos at pananalita may bisa. There is something different from this man. Kaya sila yung nagmamatiyag. Ay sapagkat sila ay mataas ang tingin sa sarili, ayaw nilang sila ay maibabawan, may mas magaling pa sa kanila, may mas marunong pa. Kaya itong sumisikat na ito, ay gusto nilang sirain. Ayaw nilang paniwalaan. Kaya laging inaakusahan, may character assassination lagi against Jesus. Kaya nga sabi dito ay nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga eskriba. Ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan. Humahanap na agad ng negative against this man, Jesus. Nakikisama sa mga makasalanan. Nakikisalo sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Bakit nga kaya ang Diyos ay hindi na lang makipagkaibigan sa mababait? Bakit ang Diyos ay nakikiisa pa rin sa mga magnanakaw, sa masasamang tao? Laging nating titingnan sapagkat wala ng ibang paraan upang sila'y maipasko, mailiban mula sa pagiging makasalanan. Wala ng ibang dahilan na po pwedeng makaganap noon kundi si Jesus, ang Diyos. Siya lamang. Kahit sa atin, sa ating pagmisa, ito rin ang itinuturo sa atin. Kailangan ng makasalanan ang Diyos. Kailangan hindi lamang ng mga banal, kundi lalo't higit ng mga makasalanan. Kaya ang sabi ni Jesus minsan, na parito ako bilang manggagamot, hindi para sa mga walang sakit. Na parito ako para sa mga may sakit, para sa lay pagalingin. Kaya nga naririnig ninyo kung minsan, ang simbahan, huwag kayong magtataka. Kung ang simbahan ay puno ng mga banal, subalit ito'y puno rin ng mga makasalanan. Puno ng mga mababait at mapagbigay, subalit ito'y puno din ng mga madadamot, kuripot. Puno ng mga mapagbigay, pero ang simbahan puno din kuminsan ng mga magnanakaw. Tatandaan ninyo, ang Diyos ay Diyos, hindi lang ng mga banal. Higit siyang kailangan ng mga makasalanan. Kaya huwag kayong magtataka kung ang katabi ninyo ay makasalanan, sapagkat tayo din ay gayon, marumi. Wag. Ang simbahan, it is not a museum for the saints. It is a hospital for sinners. Yun ha. And then next, sabi pa sa banal na kasulatan, at nagbigay si Jesus ng talinghaga.
Dalawang magkapatid. Ang isang bunso, at ito'y masama sa kanilang kaugalian, kalapastangan sa mga gulang ang ganitong gawain. Pero sa ngayon, practical na lang na dapat ay parang pwedeng mangyari para hindi mag-away-away ang magkakapatid. Ano yon? Kinuha ng bunso sa kanyang buhay pang ama ang kanyang mamanahin, kalapastanganan sa kanilang mga sa kanilang pamumuhay ng panahon iyon. Sala sa hulog para. Ang ginawa naman ng ama, mabait. Ibinigay na nga kay bunso ang lahat ng kanyang kayamanan, mamanahin. Para bagang ibig sabihin ay nawala na ang kanyang pagiging ama at umalis na. Hindi kinilala ni bunso ang kanyang ama. Ay ang maganda dito, pagkatapos makuha ang kayamanan, nilustay sa diwastong pamumuhay. Maaring ko sa panahon ngayon, nagdrugs na lang, nagliwaliw na lamang, sabi dito ginugol sa masasamang babae, sabi sa gospel, nagbisyo na lang, bumarik na lang ng bumarik, naglasing na lang ng naglasing. Eat and be merry, for tomorrow you will die. As if yan ang kanyang pinangahawakan ay naubos. Itinuturo sa atin, kahit anong dami ng iyong kayamanan sa isang iglap, pwedeng mawala iyan. Kaya ang laging sinasabi sa atin, ang iyong kaligayahan at ituring na kayamanan, Diyos na hindi nawawala, na hindi nananakaw. Kaya yon. Next. Ay siya'y nagutom nung maubos na ang kanyang kayamanan at nag-alaga na lamang ng baboy doon sa isang lugar. At nung sabi nga dito, paglalarawan ng kanyang kahirapan, gutom na gutom, nahihili na, naiinggit na sa mga baboy at gusto nang makisalo sa mga baboy, gutom na gutom. At sa panahon ngayon, nag-isip-isip, mabuti pa ang mga alipin ng aking ama. Masaya, nabubuhay na may pagkain at labis-labis pa. Samantalang ako'y mamamatay sa gutom dito. Sabi niya sa sarili, mabuti pa'y babalik na ako sa ama. At sasabihin ko, wag na po ninyo akong ituring na anak. Ituring na po ninyo akong isa sa inyong mga alipin. And then hindi nga nagtagal, at siya'y bumalik. Kaya lang, malayo pa, ay nakita na agad siya ng kanyang ama. Ibig sabihin, mahalaga ang pagbabalik. Tayo yon. Kung tayo ay nagkasala, kung tayo na iniwan natin ang ating pananampalataya, laging ang Diyos ay naghihintay sa ating pagbabalik. At pagka tayo bumalik, ang Diyos, ang masabi nga ay 1,000 hakbang mo palayo sa Diyos. Pag ikinag-isip bumalik, 1 hakbang mo lamang pabalik, nasa harapan mo na ang Ama, sapagkat ikay laging hinihintay niya. Okay. And then, sabi niya, pagbalik, tumakbo si Ama, hinagkan, at ang sabi sa alipin, dali, ibigay ang pinakamagandang kasuotan. Nung kayo po'y binyagan, tayo binibihisan ng damit. Ibig sabihin, ang karangalan ng pagiging anak ng Diyos ay nasa bawat tao. Mahirap ka man o mayaman, pantay tayo sa karangalan, anak ng Diyos. Pagka nagkasala, ang karangalan ay nawawala. Nawawala ang damit. Yung damit ay sagisag ng karangalan pagka tayo binibinyagan. Kaya nga, pagka nagbalik loob, isuot uli ang sagisag ng karangalan, ito'y anak ng Diyos. Yun. Gayun din, nilagyan ng tsinelas, binigyan ng tsinelas. Okay? At dapat ipagsaya ang pagbabalik loob ng isang taong napalayo sa Diyos. Okay. Hinagkan. Actually, para bagang sinasabi sa ating nakakapagpabago ang pag-ibig. Kung minsan tayo ay may mga anak na suwail, kapag pinagalitan at itinakwil, lalo nating ilulubog yan sa hukay. Subalit iparamdam mo ang iyong pagmamahal sa kabila ng kanyang mga kahinaan. Love
transforms. When the prodigal son returned home, there was not even an iota of repentance. Talagang wala naman sa pag-isip niya siya magbabago eh. Yung Greek na kung tawagin ay metanoia, absent doon, wala doon. Yung tunay na pagbabago sa kanyang pagbabalik, wala doon. However, ang kanyang layunin lamang ay the only motive was survival, para lang mabuhay, para may makain. However, when the compassionate father ran and embraced the son, the latter's heart was touched. He became sorry and repentant. Truly, love has the power to transform. Hindi yung sama ng loob, hindi yung galit. Kaya nga sa batas ng daigdig, pag pag-ibig ang pinairal, ito'y nakakapagpabago ng mga puso at isipan ng tao. Ngayon, ano pa ang aral na ibinibigay sa atin dito? Nakita natin dito yung unthinkable, unexpected reaction of the loving father. Bakit? Pinatawad niya at tinanggap ang kanyang anak. Ang normal reaction would have been outright rejection. Papagalitan, mumurahin, bakit ka pa bumalik? O at least, yun nga, papagalitan. But no, the father embraces his son. He embraced his son and even throws out a welcome party. Pinatay ang pinatabang guya para lamang tanggapin at nagsaya. Of course, this is really beyond all expectation, beyond all our imagination. But para ano itinuturo? But God is like that. Instead of questioning the love of God, talagang dapat nating maunawaan na ang Diyos ay Diyos at siya'y puno ng pagpapatawad, siya'y puno ng pagmamahal at habag sa ating kanyang mga anak. Kapag sinabi ng tao, hindi na ako makakapagpatawad o mapapatawad ng Diyos. Pag sinabi ng tao, hindi na ako pakikinggan ng Diyos. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos, ang dami ko ng kasalanan. Binibigyan ninyo ng limitasyon ang Diyos. Binibigyan ninyo ng kondisyon ang pagmamahal ng Diyos. Ang diferensya ay wala sa Diyos, kundi nasa tao. Ang itinuturo sa atin ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng gospel ay ganito: huwag ninyong limitahan ang Diyos. When we say hindi na ako mapapatawad, hindi na ako pakikinggan ng Diyos, we then give limitation. We limit God's love for us. But His love is unlimited and unconditional. We are loved and we are all lovables. That has been the content of the message of God today. Talaga, huwag ninyong pag-alilalanganan ang pagmamahal ng Diyos. We should accept the fact that our sins and failures are nothing compared to God's mercy, compared to God's understanding, to His compassion and love. Yun ang itinuturo sa atin. Kaya pagka tayo nagkakamali, huwag kayong iiwas at mahihiya sa Diyos. Lapit lang kayo, humingi ng tawad at hindi tayo pahihindian sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig.